Bakit hindi nagdadasal kay Mama Mary ang SDA dahil hindi siya Diyos at hindi niya kasama si Kristo sa langit? Okay. Wala pong katuruan ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana na ang mahal na Birheng Maria ay ating Diyos. Bakit hindi nagdadasal kay Mama Mary ang SDA dahil hindi siya Diyos at hindi niya kasama si Kristo sa langit? Okay, itong punto na ito. Bakit hindi daw po nagdadasal ang Seventh-day Adventist sa kay Mama Mary? Bakit po? Number one, hindi daw po siya Diyos. Normal naman po sa mga SDA na hindi po nagbibigay pugay sa mahal na Birhen. Bakit po? Kasi sulpot po sila eh. And wala po silang koneksyon sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po hindi po nila dama yung tinatawag na bilang isang kabilang ng isang pamilya kumbaga. Bakit po? Kasi outside po sila sa iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo eh. And at the same time, maliban sa wala po silang koneksyon sa Panginoong Jesucristo, hindi po nila kilala yung totoong Kristo na meron pong ina na yung mahal na Birheng Maria. Ang pagkakakilalang po nila patungkol sa mahal na Birheng Maria ay yung lang po nakasulat sa Biblia. Yung Iglesia Katolika Apostolika Romana hindi po ganyan pagkakakilala eh. Bakit po? Kasi ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ay sinamahan po ng ating Panginoong Jesucristo nang siya po'y nandito sa sanlibutan pong ito. Nung sumasama po sa kanya mga apostol, tinuruan po niya yung mga apostol po niya, and at the same time, ayon, binigyan po niya ng utos na magturo sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. And ang mga apostol, alam po nila na existido sa panahon na yan, nandyan po yung ina ng ating Panginoong Jesucristo. Kilala po nila ang ina ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po sa presentations ng mga ebanghelyo at ng mga sulat ng mga ibang mga apostol at mga disipulo, hindi po absent ang mahal na Birhen. Always po nilang binabanggit ang pangalan ng mahal na Birhen. Bakit po? Kasi meron pong kinukoneksyon ang mga apostol sa mahal na Birhen sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi magiging useless po ang mahal na Birhen kung wala ang Panginoon eh. Meron pong koneksyon ang mga apostol sa mahal na Birhen dahil po sa ating Panginoong Jesucristo. So kaya nga, yung mga tagasunod, yung mga disciples, yung mga sumunod sa mga apostol from the 1st century, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, hanggang ngayon, meron po tayong tinatawag na function or meron po tayong responsibility to act as a son and daughter of God, yung tinatawag na adopted sons and daughters of God, to believe and inaangkin po natin or tanggapin po natin o tinatanggap po natin na itong ating mahal na ina, mahal na po, siya ang mahal na Birhen Maria, siya po yung mahal po natin na ina. Bakit po? Kasi may connection po tayo sa mga apostol eh. May connection po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. So, yon, hindi po siya nagbibigay po sa mahal na Birhen. Bakit po? Kasi wala naman po connection ang SDA sa Panginoong Jesucristo at sa mahal na Birhen. Normal po yan sa kanila. Number 2, wala pong katuruan ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana na ang mahal na Birheng Maria ay ating Diyos. Sino bang merong sira ang utak na nagtuturo o naniniwala ng mga Katoliko na ang mahal na Birheng Maria ay Diyos? Wala pong ganyan eh. Wala pong ganyang katuruan ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, pero ito yung binabanggit ng defensor sa Badista. Bakit po? Para meron po silang madin lang ng mga inosenteng Katoliko. Parang kinokondisyon po nila yung mga isip ng mga inosenteng Katoliko na ang mga Katoliko nagtuturo na ang mahal na Birheng Maria ay Diyos. Hindi po. Bakit po? Kasi ito po kasi yung katuruan natin eh. Katuruan ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sa pamamagitan po ng Kwe-Kom-Kwe, itong Athanasian Creed na na-compose po ito mga 3rd to 4th century. Ito po yung sinabi ng credo po natin. Okay, ito ha. Whoever wishes to be saved need above all to hold the Catholic faith. Ang sino man pong gustong maligtas, kailangan tindigan natin, hawakan natin yung pananampalatayang Katolika. Unless each one preserves this whole and inviolate, he will without doubt
perish in eternity. So, ibig sabihin, kapag hindi po natin hahawakan yung pananampalataya po natin, hindi po tayo makakapunta doon sa langit or hindi po tayo makakatanggap ng kaligtasan. So, ngayon, ano yung sinabi ng Credo po natin? But the Catholic faith is this, that we adore one God in the Trinity and the Trinity in unity. So, ito po yung pananampalatayang Katolika. Now, this is the Catholic faith. We worship, we adore one God in the Trinity and the Trinity and the unity. In unity, rather. So ngayon, sino po yung Santissima Trinidad? Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Hindi po kasali ang mahal na Birheng Maria. Hindi po. Wala pong katuruan ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana na sa Santissima Trinidad kasali po ang mahal na Birhen. Wala pong katuruan po tayo niyan. Wala. So dito pa lang, itong depensor sa Badista na ito, nagsisinungaling. Bakit? Kasi parang kinokondisyon po niya yung mga manonood sa kanyang tinatawag na video, kinokondisyon po niya na naniniwala po tayo sa mahal na Birheng Maria na tinatawag na Diyos. Wala po tayong katuruan na ganyan. Wala po tayong katuruan na ganyan. Number two. Ang paniniwala po natin sa mahal na Birheng Maria, ang mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos na anak. Bakit? Kasi naging tao po yung anak Ang pangalawang persona ng Santissima Trinidad, naging tao po ito. At tumira sa sinapupunan ng mahal na Birhen for 9 months. So, siyempre, pag sino po yung magbubuntis, sino po yung magdadalang tao, yung responsable nagdadalang tao, ang tawag ng bata doon sa nagdala po sa kanya for 9 months, ang tawag po niya ay ina. So, hindi po pwedeng sasabihin natin na ina ng pagkatao lang. Bakit po? Kasi ang mahal na Birheng Maria, hindi po pagkatao yung ipinagdadalang tao po niya. Ang ipinagdadalang tao po niya ay ang Panginoong Hesukristo, ang pangalawang persona ng Santissima Trinidad. So dyan pa lang, first salvo pa lang ng kanyang mga sinasabi, yun, pinapakita na po natin yung kasinungalingan po niya. Okay, continue.